kumain na nga tayo, saka dapat maaga kong uuwi ngayon dahil may pag-usapan daw kami ni Papa. Pag-iiwas pa nito. Alam na alam ni Gabriel na umiiwas ito sa mga pinagsasabi niya. Hindi lang alam ni Monique na alam na nito ang mga plano nila ng kanyang ama. Matapos silang makakain ay inihatid na ni Gabriel ang babae sa kanilang bahay. Hindi na ito pumasok sa bahay ng babae dahil sa pagkadismaya nito. Gusto na sana niya si Monique, ngunit nagbago ang lahat dahil sa nalaman niya. Kailangan niyang magawa ngayon ng paraan o makagawa siya ng paraan para makawala ito dito. Habang papauwi na siya, ay nag-iisip siya sa ngayon ng solusyon para hindi matuloy ang pagpapakasal kay Monique. Tamang-tama namang nandoon naman si Alexa sa daan, naglalakad. Naalala niya ngayon ang nangyari kanina sa opisina ng kaibigan. Imbis na yayain niya na sumakay, ay binusnahan niya ito nang makalapit sa kanya na sobrang ikinagulat ni Alexa. Aray! Ano ba? Sigaw niya. Nagtatalon ito sa gulat. Bumunghalit ng tawa si Gabriel dahil sa reaksyon ng isa. Kitang-kita iyon ni Alexa na ikinasingkit ng mata niya sa galit. Walang hiya ka talaga, kahit kailan. Pwisit ka sa buhay ko, sigaw pa niya. Tuwang-tawa naman na mabilis niyang pinatakbo ang kanyang sasakyan. Palayo dito habang kitang-kita niya sa kanyang side mirror ang galit na si Alexa. At dinuro-duro pa siya nito. Patas na tayo ngayon. Wiki niya habang pinagmamasdan ng babae. Nang makarating sa bahay, si Alexa ay galit na ibinagsak ang kanyang bag sa sopa. Nakita iyon ng kanyang ina. Nakakarating lang din. Galing sa manggahan. Oh, bakit galit na galit ka ata diyan? Tanong niya dito. Naku naman ma, may isang presko at mayabang na nilalang. Ginulat ako. Akala ko katapusan ko na kanina. Yung pala pinagtitripan lang ako. Galit na sumbong sa ina. Teka, sino ba yun? Ma, naalala niyo bang lalaking noon? Ikinakwento ko noon, ma. Sa manggahan at ang pinag-a-applyan ko. Na minaliit ako, siya yun. Ma, wala nang iba. Ginagantihan ata ako ng walang hiya eh. Taga dito ba yun, anak? Bakit parang lagi na lang kayong nagsasalpukan? Samantalang hindi naman ninyo kilala ang isa't isa? Oo ma, taga dito. Hindi ko lang alam kung saang parte siya dito. Nako, kapag nakita ko yun, lagot na naman siya sa akin. O siya, hayaan mo na. Tutulungan mo na lang ako sa kusina nang makapagluto na tayo. Gumagabi na eh. Mabuti pa nga ma, para mawala ang stress ko sa katawan. Sabay silang pumasok sa kusina at nagluto ng kanilang makakain. Habang kumakain sina Gabriel ng hapunan ay kinausap na naman siya ng ama. Gabriel,